na kung saan nadawit ang pangalan ni Vice President Inday Sara at lumalabas na may bagong script, may bagong pasabog na naman ang Quadcom. Okay, dito sa headlines ng Philippine Star, title, Davao Mafia Link to BOC PDEA Murders. Okay, nag-testify ulit si Jimmy Guban, former Bureau of Customs Intelligence Officer, na ngayon nakapreso, serving life sentence dahil sa sala, drug smuggling. Ito ngayon ang star witness ng Quadcom. Okay, gagaling ang mga witness nila. Sinasabi nitong Jimmy Guban na ito na inaakusahan niya si then Mayor Rodrigo Roa Duterte, then naging presidente, na grabe daw ang pinatumba ng mga anti-drug agents ng PDEA at saka Bureau of Customs para lang maprotektahan ang RENA. Okay, so ito yung kanyang, ang RENA, si then Mayor Inday Sara, God Save the Queen. Sabi niya, we were thankful to God that we're still alive. Former PDEA Deputy Director General Ismael Fajardo died. Captain Lito Perote, Agent Hernan Abario, who is my colleague in customs, is also dead. 2 of my men also turned up dead, sabi ni Guban. Yan. So, dami daw natumba. Na ito ipatumba. Sa kanya, meaning kay PRRD, sa kanya ilan ang namatay dahil po dyan sa Davao Mafia, and their purpose is to save the Queen in order to become the next president. Oh, sino yung Queen na tinutukoy? Yun na po si VP Sara. Si then Mayor Inday Sara. So yung mga ginagawa ng then Mayor Duterte and naging President Duterte, yung alleged extrajudicial killings sa Davao, para lang daw magiging presidente yung Queen. Okay? So yan, nadawit ng nadawit na ang ating butihing Mayor Inday Sara. Sabi pa niya, an employee of one of the congressman has been... Okay. So, tinanong siya ni Zambales Representative J. Concon for more names. Kasi bagong pasabog niya itong God Save the Queen. Kaya lang sabi niya, hindi muna daw niya papangalanan yung mga na-involve sa project na God Save the Queen. Okay? Sabi niya, sorry, Your Honor, maybe next time. Sabi niya. Tapos, sabi niya, kumpletuhin ko muna ang aking affidavit. Hindi ko muna sasabihin ngayon. Nabigla ang mga kongresista yung pagbanggit niya ng God Save the Queen, na referring to Vice President Inday Sara Duterte. Kaya lang, hindi siya mapilit ni Congressman Concon na magsalita sino-sino yung na-involve sa God Save the Queen. Okay. My apologies, sabi ni Guban. If I cannot give it today, I still have to fix my affidavit on that. Perhaps if I have prepared my metrics, it is because the security of my family is at stake. Natatakot daw siya sa kanyang pamilya at bigla pa siyang umiyak nung makita niya sa Zoom